Okay, good morning. At gawa ulit tayo ng isa pang video, panibago. At kung kayo yung may mga bagong sasakyan, pare, ang unang-unang mapapansin nyo, ang gauge ng cluster gauge ngayon ng mga bagong sasakyan. Pero lang sa Nissan NB350, na nakita ko ha, wala na silang visible na coolant temperature gauge. Ang lumilitaw na lang doon, maliit na icon na kung asul, wala pa sa operating temperature yung engine mo. Tapos kung nagpula na siya, masama na, dahil makikita mo pag nag-flash yung pula, nag-overheat ka na. At yun ang pangit. Ngayon, meron tayong sponsor, at salamat kay birthday girl si Eden, tsaka yung sa asawa niya si JP. Yan, isang magaling na IT yan, mga tropa natin yan. Salamat. At merong binigay sa atin. Ito, kunin natin, pare ko, ay ito, yan, yung ating heads up display, para kasi makita nyo ang cluster gauge nung mga bagong sasakyan. Ito sa Vios, ang ang fuel gauge niya analog. Tapos wala ka na makikita dyan na na pangalan mo nito, na temperature gauge. May icon lang dyan, dito nagpa-flash. So buksan natin yung at bago nga pala, shout out kay Kagawad Donnie, pare. Pero hindi ko birthday ngayon, kaya wala kayong makikitang mga nagbibihis dun sa likod. Salamat kay Kagawad. Pati nga din pala kay Alden ng tropa. Sa mga tropa dyan sa Molino, tsaka sa Sibul. Kilala nyo si Alden, pare ko eh. Salamat. At ito nga pala yung laman ito yung laman nung package. Naknam to ko. Ayan. Ayan, ito yung meter nya. Tsaka ito yung socket at yung kable nya. Plug and play lang siya. Hanapin nyo lang yung OBD port ng inyong sasakyan. Ibig sabihin ng OBD, outboard diagnostic port. Yeah. Outboard diagnostic port. Ibig sabihin, saksakan siya ng scanner. O kaya, kada pin doon, meron designated na pin para sa mga parameters na chine-check ng ating ECU. Yun. Ayan yung kanya. Hanapin natin yung OBD port ng BIOS. Ang OBD port ng BIOS nasa ilalim ng dashboard, bandang. Ito yung hood latch opener. Ayan yung OBD port. Yan. Diyan natin ikakabit. Plug and play lang yan. Patay muna natin yung makina bago natin ikabit. Ayan, ikabit na natin. Ayan. Sinaksak lang natin dun. Tapos itong kable, yung dulo ng kable, ipa-plug nyo lang dito sa plug nyo lang dito sa monitor. At ito dito. Yan. Yan na siya.
Kailangan ko lang kasi nito yung ano eh, yung para i-monitor yung ating coolant temperature. On natin. Ayan. Ito yung bali heads up display siya. Ayan, dito ipapatong mo lang siya dito sa ano. Patong mo siya dito sa, tapos magre-reflect na siya. Ayan, pag ang POV mo hindi kita anak ng toko. Ayan, oh, nakaset siya sa ano, sa coolant temperature. Ayan yung heads up display. Ito yung display niya. Ayan, 89 degrees yung temperature ng ating coolant. Tapos, pwede mo siyang palitan ng i-display niya ay ayan yung voltahe 13.4. Tapos ito yung speed natin, kilometer per hour. Nakahinto naman tayo eh. Yan. On natin yung aircon. Okay. Yun yung coolant temperature natin, 90. Yan, dyan mo siya ipepwesto. Hindi masyadong sagabal sa driving position mo. Ayan yung driving position natin. Kaysa yung may malaking external gauge dito na bilog o kaya dito may ilalagay. Ayan. Hanapan ko pa ng pwesto yung wiring niya, yung cable niya. Ayan. So, yes. Salamat at bigyan tayo para ano, pagkataon para ma-try natin yung ano, yung product na to at sponsor sa ayan oh. Oh, pogi. Habang nagta-travel kayo, yan na yung monitor mo. Titingnan mo kung anong lagay nung ating ano makina sa temperature. So, yun lang. At happy viewing sa atin. Malapit na tayong maka 1,000 subscriber, 959 way to go mga brother tayo dyan. So, like and share nyo na lang para dumami pa rin tayo na ng views. Yes. At sunod na video naman natin para sa mga bagong ano pala, mga bagong car owner, yan, para bibigyan natin ng pointers o kaya PMS na tutorial para maano nyo. Ayan, ganda oh. Kitang-kita naman yung display. Di ba? Yun, automatic. Namatay yung ano, aux fan natin. Gagawin ko yung PMS tutorial sa mga fluid, tsaka yung basic na parts under the hood, familiarity sa atin, para pag nagpunta kayo sa talyer, alam niyo na kung ano yung part na inaano sinasabi ng mekaniko natin. Di ba? Okay. Yun lang. Okay, bye-bye.